Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang balita na baka magbisita daw si Pangulong Marcos Jr. sa Kadayawan Festival na nagaganap ngayon sa Davao City. Okay, gusto ko lang kayong bigyan yung fund drive natin para sa Brave 18 Marines. As of now, sa ating GCash, mayroon nang naipon na 75,000 pesos. Nung una, nakapagpadala na tayo ng 370,000. So, salamat sa mga nagpapadala. Lalo na yung mga maliliit lang na amount to. Nakakatuwa, 5 pesos, Gs, 15, 20, 50. Kahit hirap na hirap sa buhay ang ating kababayan, gusto nilang tumulong sa Brave 14 Marines. So, ito po sa GCash natin, yung gusto pang magpadala, 0916-9000-997. Mirna Sibog ang pangalan ng GCash. Bukas o makalawa, madagdagan yung 75,000, ipadala natin ulit para may pampiyansa, pangkain, panggastos sa Brave 14 Marines. Okay, ito. Post ni Kipichu. Nabalitaan daw niya, baka bibisita ang Pangulo sa Davao. Advice ko sa taga Davao City, sabi ni Kipicho, may nababasa ako na pupunta daw, wala pang confirmation, pupunta siya, meaning si PBBM, dyan para sa Kadayawan. Baka patibong yan para i-prove na bastos kayo, meaning taga Davao. Coming on the heels of the booing he got from the kids of Kalinan. So baka gusto talagang mag-draw ng sympathy kasi alam na mabu-bu-bu-bu. Ang advice ko, huwag kayong magbu at huwag magmura. Huwag nyo nalang pansinin. Huwag kayo mag-clap if ayaw nyo. Mas masakit yun. Yung parang ghost ka lang. Yung darating ka, dami kang bodyguard, tapos yung mga tao, dinadaanan ka lang sa tingin. Tapos, habang nag-speech, nagbabasa lang ng cellphone. At least, di ka nagbu at di ka nagmura. Siguro naman, walang crime sa pag-ignore. Yung na left out ba siya, ganyan, nothing hurts the biggest bully than being ignored. Yes, oo girl. Girl world rules yan. Yun lang, and thank you for coming to my TED Talk. So, tinignan ko, ang Kadayawan Festival is a yearly event in Davao. Maraming turistang nagpupunta. It was, formally opened noong August 7, 2 days ago. So, hanggang August 14, I think, August 14, na-declare na official holiday sa Davao City. So, tinignan ko sa schedule, wala namang confirmation kung magpunta nga ang Pangulo doon o hindi. Nakakapagtaka dahil after ng SONA, bigla niyang binisita ang Davao City, pinuntahan ang isang housing project na klarong-klaro nasimulan yung project na yon panahon pa ni BP Sara as mayor. Kaya maraming nagtaka, bakit inangkin ng Pangulo na project niya yun? But anyway, sige na lang. Pagbigyan na lang natin. Ganyan naman talaga sila, ang administrasyong ito. Mahilig mag-angkin ng mga project. Kaya nga yung Bukana Bridge sa Davao, legacy project daw niya yun. Sige lang. Wala namang mawawala sa atin. Alam naman natin kung paano nagsimula yung project na yun. Yung sa housing, ano pa ito? Sa Bukana Bridge. Alam ng taong bayan. Kaya ganyan talaga. Kung wala silang nagawang maganda, angkin lang ng angkin. So, tuloy, pagpunta niya sa Davao, itong latest, na namura siya ng mga bata na nakarinig, I don't know kung narinig niya, basta
nagbitiw yung mga bata ng mabibigat, although inappropriate words talaga. Hindi magandang pakinggan. Kaya lang, wala kang magawa kung galit ang mga bata, hindi nagsisinungaling. Kung ano yung nararamdaman, sasabihin talaga. So, agree ako dito kay Miss Kipicho. Kung sakali magpunta pa sa dyan, wag, wag nyo na lang siyang pagsalitaan na masama. Maawa na lang kayo sa kanya. Pwede, sigawan ng Duterte. Kasi yan ang gustong-gusto kong mangyari. Pag matimingan ko na nasa isang lugar ako at nandyan ang Pangulo, gagawa ko ng eksena. Sisigawan ko siya ng Duterte! Duterte! Mahal namin si Duterte! Ay, sigawan ko. Wala naman sigurong krimen. Hindi naman ako siguro ipriso pag sigawan ko sa harap ng Pangulo ang Duterte para mailabas ko yung aking galit, hinanakit, whatsoever, yung ginawa nilang group effort kay Tatay Digong. So yung mga pagmumura, mas maganda iwas kasi para hindi nila sabihin na ganyan ang taga Davao. Kasi nagmumura yung mga leader nila, kaya nagmumura din sila. Bakit kasi nakasanayan. Ako, ganyan din ako nung una, kaya lang ngayon na-realize ko yung pagmumura, mas maganda wag na. Kasi ang utos ng Bible, ang lalabas daw sa ating mga bunganga, yung mga kataga na pwedeng magbigay ng karangalan sa Panginoon. So, ano yun? Philippians 4:8. Whatever thing is lovely, whatever thing is trustworthy, whatever thing is beautiful, yun po ang ating i-meditate at yun ating sasabihin. So, good luck. Congratulations sa mga Dabawenyo sa pag-celebrate ninyo ng, I think, ika-41st o 43rd Kadayawan Festival ng Davao City. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Ako diri sa balay ni Nanay Monica Dagahay nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3 San Alahay, Talakag Bukidnon. Sumuna ni siya ang natabangan na mo og yero kay mga dagko na ang buslot sa iyang atop. So mao na ni ang pag-aatupan karon sa gitabang nga yero. Og mao na ni ang 5 ka buok nga gihatag nga yero. 3 ka digits og 2 ka diotso. Sige. Videohan din. Bantay ka lang ba? Ako mo bantay. Wow. Umag sayan. O karon managid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nakatop na gid sila sa ilang balay. Nagtabang ani. Salamat kay sa tanan nga dako kani nga pagtabang kanamo. Lagi sa buhat sa Ginoo. Dalaygon kay ang Dios uban sa imong gisaligang karon nga giabot dinhi sa balay. Salamat kay ini. Salamat kayo ang nagkonsol ani uban sa nagbuhat karon diri sa balay, nagatod sa sen. Salamat kayo, naligong ka. So kuan, pila na imong edad nanay? 73. 73. Si tatay pila nang edad? Mara, 73. Pareha ra mo edad. Oh, so unsa ray inyong trabaho nanay? Kaukuhaan sa inyong pangonsumo. Igigil lang magtrabaho, diyan na, wala mong yuta, wala tulad sa mong senior. So guys, gakuan ra gyapon mo, bisag tigulang na mo, gatrabaho gyapon mo ginagmay para lang makakaon. Oo.
Oh. para mabuhi lang ang tao. So salamat kay nanay. Salamat sa imo.